Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron tayong debate na magaganap ngayon between GOLD mga kapatid or Gold versus SDAC or SDAC mga kapatid. Sa topic nito, napatutunayan ng ating affirmative na ang doktrinang one save, always save ay biblical mga kapatid. So affirmative natin si Pastor Jeramil at negative naman si Brother Denmar Santiago. Sa ating rules ng debate mga kapatid at setup, 10 minutes presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauna si negative, mahuhuli naman si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, rule number 1 yung 20 seconds, rule number 2 pili muna, rule number 3 yung ating 10 seconds, rule number 4 sagutin ang tanong, at rule number 5 tanong lang sa inilatag, at sa rebuttal pwedeng itanong ang lahat. Rule number 6 dalawang warning lang, rule number 7 isang objection lang at isang clarification, rule number 8 no ad hoc yung physical atake, paglalarawan sa physical na itsura, at yung ating out of topic, ako yung magde-decide dyan. Rule number 9, no challenge question. At rule number 10, meron akong kapangyarihang magtakda ng bagong mga rules. By the way mga kapatid, ako nga pala si Rush Shabista mga kapatid.
Ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth at ako yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate na ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Sa ngayon po, Bro Russia. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Sumasang-ayon po, moderator. Okay mga kapatid, so bago natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko muna silang magpakilala sa ating audience. Unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka, kapatid. Okay, magandang gabi po sa lahat, sa mga kaibigan, mga kamag-anak, mga kakilala, mga ka-debates. So, dito po tayo ngayon sa debating parang palagi na lang itong naging topic, once save, always save. At sana may yung aral, saka ma-explain namin ng mabuti yung tindig namin. So, sana may mapulot kayong aral ngayong gabi. Maraming salamat. Okay. Dako din tayo sa ating negative. Pakilala ka, kapatid. Mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga ginigiliw kong mga kapatid at mga kababayan at mga kaibigan, kapamilya, mga kapuso, no, lahat na no. So, kayo po ay nakatutok kayo sa Russia TV at ang inyo pong maliit na lingkod, Brother Denmar Santiago, isang ordinaryong kaanib ng Seventh-day Adventist at layman at apologist po sa ating iglesia. No po? So, pinaparangalan natin ang Panginoon sa magiging pag-uusap na ito ngayong gabing ito. At naway pagpalain po kayo at marami po kayong matutuhan at makadagdag po ito sa inyong pag-aaral ng pananampalataya tungo sa ating Panginoong Jesucristo. Yun lamang po at maraming salamat po, moderator. Okay mga kapatid, simulan na natin ang ating debate at bibigyan ko ng unang 10 minutes ang ating affirmative sa kanyang patutunayan na ang doktrinang OSAS, once save, always save, ay biblical. Your time start now, Pastor. Okay, once again, magandang gabi po sa lahat. Sa mga nanonood po ngayong gabi. So, ang topic po namin is once save, always save is biblical. Bali po, ako po yung affirmative. Kasi naniniwala po tayo na once ang tao ay ligtas na po magpakailanman. Or ibig sabihin nun, once saved, ligtas na yan, hindi na yun mawala yung kaligtasan na andun sa tao. Hindi po namin pagdidebatihan dito kung paano maligtas. Ang pagdidebatihan po namin dito, yung ligtas na tao, ay yung kaligtasan niya ba ay mawawala or meaning o manatili ba siyang ligtas. So, sana asahan ko na hindi mapunta doon sa argument na strawman fallacy. For example, ang tao ba pag papatay ay ligtas pa rin, magnakaw o mga ganon? Kasi yung pag-usapan natin kasi dito yung ligtas na evidence doon based from the Bible, yun ang hanapin natin po mga kaibigan. Okay. Ang once saved, always saved po na aral ay naniniwala po tayo kapag ganitong topic po, dapat kaming dalawa po ni Bro Denmar ay naniniwala po na kaming dalawa ay ligtas. So kasi paano mo i-debunk yung topic kung hindi ka naman ligtas? So ako naniniwala ako na ligtas na at naniniwala ako na ang kaligtasan na nakamtan ko ay hindi na mawawala. Or sa topic namin is once saved, always saved. And this topic is biblical. Ibig sabihin ng biblical, it is revealed truth from the Bible, rooted from the Bible, or understanding from the Bible. Okay? So, masasabi bang biblical ang once saved, always saved? Siyempre, affirmative ako, patutunayan ko mga kaibigan. And hindi lang dahil sa topic, patutunayan ko, kasi affirmative ako, hindi lang ganun, that's because of what I believe. Yun talaga ang paniniwala ko. Na ang tao ay nagkaroon ng kaligtasan at ang kaligtasan na yun ay hindi mawawala. Magpakailanman. Okay. Biblical ba yan? So ano ba yung basihan ko? Ano ba yung basihan ko? Bakit yung kaligtasan ay hindi mawawala? Or ang taong ligtas na ay ligtas na siya magpakailanman? Number one dyan, and it is very common na palagi nating naririnig. Kasi kung hindi ko ito sasabihin,
hindi pwedeng maging usas kung wala to. Okay? Because of grace. So, ibig sabihin nun, the nature of grace. Kasi, ganito yan. Grace is unmerited favor. Favor, yan ang kagandahang loob ng Diyos, ibinigay ng Diyos kahit hindi natin deserve. So, ibig sabihin, favor ng Diyos yan sa'yo, ikaw na tao na makasalanan, hindi mo kaya maligtas, makasalanan ka, ito yung kagandahang loob ng Diyos na ibibigay sa'yo. Okay? That is grace. Hindi ka karapat-dapat, pero binigyan ka. Hindi mo ito deserve, pero bibigyan kita. Okay? So, ganito na yan. Bakit nasasabi mo, pag salvation is by grace, ay ligtas na magpakailanman? Because of the very nature of the word grace. And also, ang meaning doon ay, from the very nature when we say grace. Because salvation is by grace. So, palagi niyong naririnig na sinasabi ng Episodos 8 at 9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos. At hindi mula sa inyong sarili, ito'y hindi bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Okay. Bakit once saved, always saved? Bakit pag sinabing grace, ang kaligtasan hindi mawawala? Unang-una, hindi mo kayang maligtas. Supposed to be, hindi ka karapat-dapat talaga na mapunta sa langit. Pero naawa ang Diyos sa'yo. Kasi hindi mo kaya. Ngayon, kung hindi mo man kaya maligtas at nakamtan mo yung kaligtasan na regalo ng Diyos, yung kaloob ng Diyos sa iyo. Ngayon ang tanong, paano mo ito maiwawala? Hindi ka nakabase sa'yo. Pag sinabing God's grace is not dependent on you. Pag sinabing grace kasi, it is based on God, nature ng Diyos yan. He is gracious. Kaya nakuha ninyo? Bakit masabi natin pwedeng maiwala yung kaligtasan? Eh hindi nga yan dahil sa'yo. Dahil yan sa Diyos. Okay, nakuha natin. So, ngayon, ito pa. Pag sinabi kasing salvation is by grace, mababasa natin yan sa Ephesians 2:8 and 9. So, maraming verses, Romans chapter 3. So, it excludes works. Walang kinalaman yung gawa natin. So, kung walang kinalaman yung gawa natin, paano natin siya maiwala? Through our works, hindi rin. Vice versa, hindi rin. So, napakalalim ng usaping grace, mga kaibigan, pero gusto ko lang maunawain natin, ganito yun. Ang Diyos may awa sa'yo. Naawa siya sa'yo dahil hindi mo kaya. Naawa siya sa'yo dahil makasalanan ka. Supposed to be, ang direction mo talaga is go to hell. But naawa ang Diyos sa'yo. Ganito yan. For example, ito yung kaligtasan. Sabi ba ng Diyos, sige, tumalon ka para makamit mo yung kaligtasan? Hindi. Ang ginawa ng Diyos Ama, binigay niya sa'yo. Binigay niya sa'yo, nakamtan mo yan sa pamamagitan ng pananampalataya. When salvation cannot be obtained by work, hindi yan pwede maando through your works. Hindi pwede. That is salvation by grace. Grace is depend on God, not on human will. Dahil yan sa Diyos. Okay? Pag sinabi ang Diyos, pag magsabi ang Diyos, ililigtas kita, hindi niya sinabi, nakadepende yan sa iyo. Hindi ganun. Kasi ang biyaya, nakadepende yan sa Diyos. Okay, number 2. Number 1, because of grace. Number 2, because of our position in Christ. Pag sinabi kasing position in Christ, we are united in Him spiritually. Okay. From condemned to justified, from lost to seated in Christ. Pag sinabi natin ganito, I am a sinner. Dati akong makasalanan, patay sa harapan ng Diyos, Ephesians chapter 2, 1-6. Hiwalay sa Diyos, 2 Corinthians chapter 5, 20 and 21.
Dahil kay Kristo, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, we have position in Christ. Anong ibig sabihin yan? We are now in Christ. Ibig sabihin yan, kapag sabihin kasi natin, we are in Christ, ang ibig sabihin yan, ganito. We have the imputed righteousness. Alam naman natin na hindi natin kaya sa pamamagitan ng ating gawa. Hindi natin kaya maging righteous through our works. Kaya ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan kay Jesus Christ, tanggap tayo ng Diyos dahil kay Kristo. Kaya sabi sa Ephesians, sabi niya, we are accepted in the beloved. Tanggap lang tayo dahil kay Kristo, hindi dahil sa atin, hindi dahil sa ating gawa, hindi dahil kung mabait tayo, hindi dahil kung ano ba yung sinusunod natin, hindi ganon. Mapupunta lang tayo sa langit because of what Christ had done for us. That is imputed righteousness. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Makikita rin yan sa Romans chapter 3, Romans chapter 4. Kung titingnan mo yung context. Kasi naging righteous lang tayo sa paningin ng Diyos, Diyos Ama, dahil kay Kristo. Ibig sabihin nun, kapag mawala yung kaligtasan mo dahil sa'yo, it is no longer effective yung ginawa ni Christ para sa'yo. Hindi nga tayo naligtas dahil sa atin, naligtas tayo dahil kay Kristo. Paano mawala yun, mga kaibigan? Nakuha nyo? Yung righteousness na nasa sa atin ngayon, that is imputed righteousness. Galing yan sa Diyos. Hindi pwede nating pagmalaki, naligtas tayo dahil sa atin, dahil yan mismo kay Kristo. Paano maiwala yun? Hindi yan pwedeng maiwala. Okay? So next. So medyo maganda pa sana itong mga kwento, no? Pero parang maubusan tayo ng kuwana. So perfect imputed righteousness. So the righteousness given, Romans chapter 3 verse 22. Ano pang sinabi dito? Okay, sana yung isang copy ko. Yung isa ay, sabi doon, because of the commitment of God. Kapag ang Diyos ang magligtas sa atin, palataya tayo doon, kasama doon ang security. Kung sasampalataya tayo, ay may security na kasama na hindi tayo iiwan. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang presentation ng ating affirmative. Dako tayo sa pagtatanong na Brother Denmar, bro. 7 minutes para sa'yo. Your time start. Wait lang ha. Time start now, bro. Okay, first question. Okay, first question. Dito sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9 na binanggit mo, no? Binasa mo ba yung verse 10? Yes, hindi ko binasa pero walang problema sa akin kung isasali mo yan. Walang problema sa akin. Okay, so sabi diyan, we are created in good works. You affirm that? Yes. So ang pagkaintindi ko kasi diyan, Bro Denmar, we are created into good works. Kasi hindi pleased ng Diyos yung gawa natin kung hindi tayo ligtas. Ibig sabihin yan, Ephesians chapter 2, 8 and 9, dapat ligtas ka muna. Created unto good works. So walang kinalaman yung works para sa kaligtasan. Next question. Okay. Sa madaling salita, after mong maligtas, may gagawin ka. Tama? Yes. Gawa ng mga ligtas. Gawa ng mga ligtas yan siya. So we are created into good works. Pero huwag mo kalimutan, mismo nakakagawa tayo ng mabuti because Christ also is working in us. Next question. Okay, next question. Tanong ko sa iyo kasi sabi mo, no, hindi nakadepende sa tao ang grace ng Diyos. Yes, yes. Okay, sabi mo yan hindi nakadepende ang grace ng Diyos sa tao. Okay. Objection muna. Oo, sabi mo. Okay. Time stop na. Objection daw. For clarification lang, bro, ha? Denmar, okay lang? Proceed. Ng debate natin. Ganito. Hindi nakadepende, pag sinabing grace, hindi yan nakadepende sa tao. Yun ang punto ko doon.
So, ito Yung grace ay hindi nakadepende sa tao, tama? tama. So, yung grace ay hindi nakadepende sa tao, pero may free will kang tanggihan yon, tama or mali? For salvation. Pero ang pinag-usapan kasi natin dito, bro, is ligtas na, natanggap na yung salvation. Kaya baka nalito Okay. ang tanong mo. Wait lang, bro. So, baka nalito ka. Ang pag-usapan natin dito, yung ligtas na. Tinanggap mo yung Next grace question. at biyaya through faith. Okay. Yung ligtas na, may free will ba o wala? Andon pa rin yung free will ng tao kapag ligtas na. But don't forget that you are secured in Christ. Your free will cannot dominate the will of God in you. Okay? Next question. Saan mababasang talata yung free will not dominate God? Saan mababasang talata yun? Wala akong diretso dyan na sitas na directly, verbatim Verbatim yung hinahanap mo eh. Pero mauunawaan yan through context. Marami. For example, sa Romans chapter 9 verse 16, it is by the mercy of God, not on our will. Okay? Marami dyan. Even in Ephesians chapter 2, 8 and 9, pinahiwatig dyan na ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Di ba? Next question. Okay. Okay. Next question. Ano ba ang free will? Ayon sa definition nito, ano ba ang free will? Ang pagkakaalam ko sa free will, yung free, from the word free, yung kalayaan ng tao na mamili. Okay? So, may kalayaan ang tao na mamili. Pero kung sa kaligtasan mo i-connect yan, alalahanin mo, nung tinanggap mo yung kaligtasan, may security na kasama doon. Kasi alam ng Diyos, kung free will mo ang basihan, walang maliligtas, bro, Dinmar. Next question. Okay. So, may free will ako na piliing hindi manatiling maligtas. Tama o mali? May free will ka doon sa pagpili kung maligtas. Objection, Mr. Moderator. Okay, objection, proceed. Anong objection? Okay, ang objection ko po, categorical ang aking tanong. Ang aking tanong, ulitin ko po, no? May free will ba ako na tanggihang manatiling ligtas? Yes or no? Yes or no muna, bro. Okay. Counter mo na objection, bro. Proceed sa counter objection. Iniba niya yung tanong niya. Kanina, may free will ba akong maligtas? Sa second question niya, may free will ba akong manatiling maligtas? Okay. Okay. So, ganito. So, Wait lang, bro. Before mo sagutin yan. Clarify muna natin yung buong tanong. Tapos, tanungin kita kung ano yung sasagutin. Bro, Denmar, proceed. Ulitin ko Sige. Ulitin ko mayroon ba akong free will na manatiling ligtas? Yes or no? Yes, may free will ka na manatiling ligtas. Kahit may free will ka rin na hindi manatiling ligtas. Pero ang question kasi diyan, yung Diyos na nagligtas sa iyo, kung bibitawan ka ba niya? Diyan tayo. Pero kasi ang Diyos, hindi kanya bibitawan. Kaya nga, usas once saved, you are always saved. Because ang kaligtasan nakadepende sa Diyos, hindi sa iyo, bro. Next question. Okay. So, mayroon din akong free will na hindi ko piliing manatiling ligtas at meron din akong free will na bumitaw sa Diyos. Tama o mali? Paki-clarify mo na, bro. Time stop muna. Clarification, proceed. So, nakalito yung tanong. Ano yung free will na hindi? Ano? Okay. Okay, pakinggan mo, kapatid, May free will ba ako na hindi ko piliing manatiling ligtas at kasi sabi mo kanina, no? Hindi ako manatiling ligtas at piliin kong bumitaw sa Diyos. Meron ba o wala? Meron. May free will ka. Kaya nga, pero usas yung topic natin Kasi hindi nakadepende yun sa iyo, bro Dinmar. Nasa Diyos na Nung tinanggap mo yung kaligtasan, may kasama yung security. Kasi alam niya, yung free will mo, bro Dinmar,
ay parang bakla, parang pa ulit-ulit yung isip. Ngayon, okay, bukas hindi na naman. Yun ang free will mo. Next Pero question. yung will ng Diyos, hindi magbabago yan, bro, din ma. Next Okay. question. Okay, next question. Oh, sabi mo may security. Mm. Paano kung ayaw ko ng security? Kukontrolin ba ako ng Diyos na gaya ng robot? Na ito gusto ko, dapat ito masunod kahit ayaw ko? May magagawa ba siya? Meron o wala? Okay, 10 seconds. 10 seconds, Kasi proceed. tingin ng Diyos sa'yo, hindi robot. Mali yung kuan mo, example mo. Yung security ng Diyos, ang tingin niya sa'yo, hindi mo kaya. Hindi robot. Hindi mo kaya. Yun ang tingin niya sa'yo. Makasalanan ka, hindi mo kaya. Kaya siya yung nag-secure Next sa question, kaligtasan. next question. Next question. Okay. Kaya nga, makasalanan ako. So therefore, i-resist ko kasi ayaw ko. May magagawa ba ang Diyos doon? Yes or no? May magagawa siya na panatilihin ka. Kasi nakadepende nga siya, nasa kanya yung kaligtasan mo. Kasi alam niya na hindi mo kaya, bro Dinmar. Kaya nga grace eh. Hindi yan grace kung nakadepende sa'yo. Ang kaligtasan mo ngayon, grace yan, bro Dinmar. Eternal pa yan. Next question. Next question. Paano nga kung ayaw ko ng grace? Ayaw ko rin Time. sinasabi mong sayang. Okay, so Okay dyan lang. nagtatapos mga kapatid ang ating first na cross-examination. Shoutout muna sa ating nasa live. Dito kay Ray Pilapil Jr. Bakit naging gold ang GGC? Shoutout din kay Ron Fernando. OSAS is a man-made deceitful doctrine. Sabi ni Morik Pilapil, huwag kayong pabudol kay Amlon. Ang iniligtas sa tao sa Ephesians 2 ay kasalanan, hindi ang kaligtasan sa impyerno. Shoutout din kay Alfred Esparcia. Talo na si Denmark. Wala talagang binatbat si Denmark kay Jeramil. Shoutout din kay Romel Tunay Baklas. Congratulations, bro Amlon. Shoutout bro Rasha, kita-kits sa summer. Ayan. Shoutout din kay Joseph Miranda. Good evening po sa ating lahat. At kay bro Denmark, good evening din po. I'm from Samar SDA Church. Shoutout din kay Ward Joe Nipo. Ayan. Sabi niya ay bro Jeramil, alam mo ba kung ano ibig sabihin ng salitang not all Israelites are Israel? Pakisagot lang kung ano ang unawa mo. Shoutout din kay Ron Fernando, ligtas kuno pero suwael sa tagapagligtas. Shoutout din kay Vincent Paul Francilisco. May butas po sa tindig ng kapatid na pro-OSAS. Sa ginamit niyang Romans chapter 3, kung babasahin mong buo ang chapter 3 ng Romans, makikita mo na mga importante o mahalaga ang kautusan sa pananampalataya. Shoutout din kay Jeko, shoutout daw, at kay Rodel Pendaton Bigan. Bro Jeramil, ayaw niya daw sa grace. Sa madaling salita, hindi siya saved, bro, dahil wala pang grace sa kanya. Shoutout din kay Brother Erwin de la Cruz. Full support po, Pastor Amlon. At shoutout din mga kapatid kay Jeko. Ayan. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito. Nakikita ko na yung screen ni Brother Denmar. 10 minutes, bro. Your time start now. Okay. Eto na naman tayo, no, sa OSAS, no? Huli nating dinibati ang OSAS noong pinatagilid natin si Engineer Erwin de la Cruz. Full support daw siya kay Pastor Jeramel. Baka gusto niyang umakyat, dalawa sila, magtulungan sila, no? Ayan, isama mo na pati si Ubidos. Gusto mo? Okay. Ngayon, ayoko namang i-strawman ang ating kausap. Ang sabi ni Pastor Jeramel, OSAS daw siya, because salvation by grace. Tutol ba tayo? No. Ang Adventist naniniwala na salvation by grace din. Number 2, salvation through faith. Yes, di kami tumututol dyan eh. No? Number 3, man cannot save himself. God gave us mercy. Correct. Correct. Wala tayong problema dyan. Number 4, grace is not dependent on man but to God. It is His nature. Correct na naman. No? Number 5, no human works contribution. Yes, correct. Number 7, we are in grace. Yes. Amen. Number 8, no, commitment of God, security. Amen pa rin. Ano kulang? Dagdagan natin. Free will. Yun ang kulang. Free will.
Kasi lahat ng to, from 1 to 7, kung walang free will, hindi mangyayari ang kaligtasan. Dahil ang kaligtasan ay galing sa free will. Pinili mo si Jesus na tanggapin. Pagka tayo ay tinatanggap mo ba si Jesus bilang personal mong tagapagligtas? Ano sagot mo? Oo, pinipili ko si Jesus maging Panginoon tagapagligtas ko. Oh, nandun yung free will. Di ba? Free will. Ang osas, mind-controlling God. Ginagawang robot ang tao. Ha? Ngayon, definition of term, alam naman natin, eternal security, once saved, always saved. I believe once a person is truly saved, but they can never lose their salvation. No matter what they do afterwards. Parang si Mr. Erwin de la Cruz. Hindi niya perpekto na susunod ang kautusan, kahit mangalon niya siya sa asawa niya ngayon, kahit pumatay siya, kahit magnakaw siya, kahit sumamba siya sa rebulto, osas pa rin siya. Ha? Ayun yung usos eh. Di ba? Defined by 1689 Confession of Baptist Faith. No? Ngayon, ano po ang main argument natin? Free will. Number 1, free will. Ano ba yung free will? Capacity to choose or to reject. No? So, sabi diyan, if a person is free to choose Christ, then they must free to walk away from Him. No? That is a gift. Salvation is a gift. Pag ba niregaluhan ako sa birthday ko, pwede ba ako tumanggi? Yes. Noon nga may nagregalo ng pansit, tinanggihan ko eh. Bakit? Meron na kami. No, kaya ako tinanggihan. Madodoble yung handa. Ganoon yun eh, di ba? Ayaw ko. Di ba sabi ko kanina? Paano kung ayaw ko? May magagawa ba ang Diyos? Wala. No? Kasi God will not override a person's will. Even they're saved. Bakit? It is a covenant. Sa covenant, mga kapatid, may consent. May consent. Di ba? Kapag tayo'y nagsasabi sa babae, araw-araw kitang pinipili. Di ba pagpili? Di ba sa marriage vows, ano sasabihin mo? Sasabihin ng pare, pinipili mo ba si ganito na yung mag-asawa? Opo, father. Tapos sasabihin din sa isa, ganun din. O pinipili mo mag-asawa, marriage vows. We are married to Christ. Meron tayong marriage vows, no? Yan. So free will, number 1 argument. Number 2. Bago tayo sa number 2, no? Ito yung verses natin, no, ng conditional security. Hebrews chapter 6 verse 4 to 6. It is impossible if they fall away to be renewed again in repentance. Ito, nakatikim na ito ng Espiritu Santo, nakatikim na ng mga bagay na darating, nakatingin na, kumbaga, they are enlightened to the word. But tumalikod pa sila. Galatians chapter 5 verse 4, you have fallen from grace. Hindi nila pinili na manatili sa grasya. Kaya nga sabi ko kanina, paano kung ayaw ko ng grace? So may magagawa ba Diyos? Wala. 2 Peter chapter 2 verse 20 to 22. Pagkatapos sila makilala si Kristo, no, sila'y naging tulad ng baboy bumalik sa putikan. Tama? Mababasa yan, biblical. No? Number 2. No? True believers can fall away. Maliwanag yan, no? So, hindi ka pwedeng mahulog. You cannot fall from something you never had. So, true faith, nahulog ka sa true faith, naging false faith ka, naging unbeliever. No? So, ibig sabihin, may apostasy. No? So, salvation requires perseverance. Kaya nga perseverance of the saints. No? Matthew 24 verse 13. Salvation is starting in faith, but finishing it. Tinatanggal kasi po nila yung proseso na ang kaligtasan ay isang proseso. No?
Hindi ho tila magic na kinumpas ng Diyos ang kanyang kamay, boom! Ligtas ka na. Hindi ho ganon. Colossians chapter 1 verse 22 to 23. Maliwanag dyan, no? Oh? If needed, you continue in the faith. Kailangan, if you, may condition eh. If you continue in the faith. Oh. Ano ba sabi dyan? 15 verse 6. Nakakabit na kay Kristo na sanga. Ano sabi ni Jesus? If anyone does not remain in me. Meron palang hindi magre-remain na nakakabit kay Kristo. Oh. Nakakabit na kay Jesus. Ang sabi doon, ang hindi nagbubunga sa akin, iniaalis ng Ama. Sa madaling salita, nakakabit na kay Jesus, inaalis pa ng Ama. No. So a branch that is torn away and withers, no? Ngayon, eto. Maraming salamat unang-una kay Brother Albert Tinkel, no, dito sa ating presentation, no. Ngayon, eto yan, katulad na sinabi ni Brother Albert, no. Huwag niyo sabihin na hindi totoo yung mga warnings. Na para bagang sinasabi ng Diyos, hoy, joke-joke lang to, ha. Joke-joke lang, ha. Huwag niyo tatanggapin to, ha. No, 1 Timothy chapter 4 verse 1. No? The Spirit clearly says that in the latter times, some will abandon the faith. Abay, joke lang yun. Nung nag-warning ang Diyos ng ganun. Joke lang. Walang tatalikod talaga. No? Sinungaling ang Diyos, so sinabi niya dito. No? Sa 2 Peter, no, chapter 2, verse 20 to 22, it would have been better for them not to have known the way of righteousness than to have known it, and then to turn their backs. Huh? Di ba? Ano ba? Revelation 3:5. I will not blot out his name from the book of life. Nanakot ang Diyos, tatanggalin kita sa aklat ng buhay ko. So, hindi totoo yun? Na nagwa-warning ang Diyos. Ginagawa ninyong inutil ang Diyos dito sa osas na ito. No? Kaya po ang salvation is a present continuous process. Kaya sabi, no, Philippians 2:12, no, work out your own salvation with fear and trembling. So, hindi ito automatic. May gagawin ka. No, work out your own salvation. 1 Corinthians chapter 9 verse 27. I discipline my body lest after preaching to others, I myself should be disqualified. Pati si Paul, hindi siya sigurado na siya'y maliligtas. Tapos sasabihin mo ay kailigtas na. Nako, blasphemous. No? Blasphemous talaga. Ano? So, proseso po ang kaligtasan, justification, sanctification, glorification, unless kumpleto na yan sa iyo, no? So, the book of life can be altered. Yung sabi ko nga kanina, no? Exodus 32 to 33, Revelations chapter 22 verse 19, no? So, conclusion natin dito sa ating pagre-rebat sa kanya, no? So the doctrine of conditional security sees these passages evidence that salvation ay dapat i-maintain through faith and obedience, hindi automatic na one time, no? So God remains faithful but hindi siya namimilit. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang presentasyon din ng ating negative mga kapatid. Dako tayo sa first cross-examination ng ating affirmative sa negative. Wait lang. Set mo na yung kanilang mga camera. Ayan. Okay. 7 minutes, brother. Pastor, your time start now. Wala ata si Pastor Jerapel. Bro, naka-mute ka, bro? Okay, naka-time stop mo na yun, ano? Oo, wala pa. Sige. Okay, proceed ka, bro. 7 minutes. Okay. Sabi mo, Bro Dinmar, yung kaligtasan ay proseso. Diyan ka pa maliligtas kung kumpleto na ang proseso. So, ibig bang sabihin, Bro Dinmar, diyan mo pa masabi na ligtas ka kung kumpleto na yung proseso? Yes or no? Yes. Ako ay ligtas na
ililigtas pa, at maliligtas pa. No? So, ligtas na, ililigtas pa, maliligtas pa. Justification, sanctification, glorification. Next question. Next question. Kumpleto na ba yung proseso mo, bro, Denmar, sa kaligtasan? Hindi pa. Hindi pa. Oo, hindi pa kasi dumadating si Jesus. Pero ako'y masasabi kong ako'y ligtas na, at ako'y ililigtas pa, at ako'y maliligtas pa kung pipiliin kong i-maintain yung ating kaligtasan. Next question. Next question. So dahil bro Denmar, hindi pa kumpleto yung proseso ng kaligtasan, what if mamatay ka ngayon? Sigurado ka bang ligtas kahit hindi kumpleto yung proseso ng kaligtasan mo? Yes or no? I don't know. Ang Diyos lang ang nakakaalam ng buhay magkatapos ng kamatayan. Okay, No? bro. Next Okay, question. bro Denmar. So ibig sabihin, bro Denmar, yung pagtutol mo sa usas na once saved, so ang ibig mo sabihin talaga ang pagtutol mo, once unsure saved is not always saved. Ganun ba yung pagwan mo? Unawa. No. Once saved, not always saved. Bakit? May free will ako eh. I can choose to fall away. Kung tunay ang RCC, pinili kong umalis o hindi ako ligtas para sa kanila. Kung tunay Next yung question. INC na inanisan ko rin, pinili kong umalis sa Next kanila question. so hindi ako ligtas sa Okay, kanila. next question. Dahil yung tema natin, bro Denmar, ay once saved, always saved is biblical. Ikaw, bro Denmar, honest question. Paano ba yung, kasi ligtas ka na eh, paano ba yung kaligtasan mo tapos pagkatapos mong maligtas ay manatili kang ligtas magpakailanman? Paano ba? Paano? Kung patuloy kong pipiliin si Jesus. Ang sabi ng Panginoon Kristo, if you remain, ikay manatili, kung kayo'y nananatiling nakakabit sa akin, may kondisyon eh. Kung kayo'y mananatili, Next question. nakakabit na kay Jesus yun, pero matatanggal pa rin. Okay, yung tanong ko kasi, bro Denmar, ganito. Sabi mo, ikaw ay ligtas na at pwedeng manatili kang ligtas magpakailanman sa pamamagitan ng pananatili. Biblical ba yung sinasabi mo, bro Denmar? Yes! Kanina ko pa po binanggit, John 15:6. Kung kayo'y mananatili. May kondisyon po eh. Kung kayo'y mananatili. Ano yun? Free will. Ayoko maligtas eh. May magagawa Diyos? Wala. Kaya free will. Huwag mong gawing robot ang tao, bro. Okay, bro. Dahil ang paksa natin ay once saved, so pwede siyang maligtas magpakailanman at biblical yung sinasabi mo. So hindi ka tutol na ang usas talaga ay biblical. Hindi biblical ang usas. Ang biblical, once saved, forever following. Ano yung once saved, forever following? John 15:6. Kung manatili kayong nakakabit sa akin, may susundin eh, kondisyon. Kaya nga, conditional security. May kondisyon para ikay maligtas. Kung ikaw ay nakakasal na, meron kayong marriage vows. Okay, bro. Yung pananatili mo nga ay pwede kang maligtas magpakailanman. Ligtas ka ngayon at maligtas ka magpakailanman. At hindi mawala Kung pipiliin ko. Paano kung hindi ko piliin? May magagawa ang Diyos? Wala. Kaya nga ang tanong Because ko, bro, of free will. okay. Kaya nga ang Because tanong of free will. wala pa. Katulad ni Adan at ni Eva, perfecto sila pero pinili nilang umiwalay. Kaya nga, bro, yung alam mo na kaligtasan na hindi mawawala kasi ligtas ka na at alam mo na ang kaligtasan ay pwedeng hindi mawala. Sabi mo, yes. Kaya ang tanong ko sa iyo ngayon, yan sinasabi mo na ang kaligtasan ay hindi na mawala. Yung alam mo ngayon na, that is biblical. So hindi ka natutol.
Na yung kaligtasan mo na alam mo Biblical, ay biblical yan. Yan, tanong ko, yung alam mo na ang kaligtasan ay may hindi mawawala ay biblical yan. Yes or no? yes, ang kaligtasan ay hindi mawawala kung mananatili ka. Condition 3, will. Conditional security. Kung mananatili ka. John 15:6, o di ba? Hindi mo matibag isang talata. O. John 15:6, kung kayo'y, ano ba yung kung? Kondisyon. Okay, wave ko na yung tanong ko, bro. Okay. Ang time ko. So diyan nagtatapos mga kapatid ang ating first stage ng debate at dako tayo sa ating rebuttal. Pero bago yan mga kapatid, shoutout muna sa ating nasa live. Dito tayo kay brother Brother Zach Jacob, mas pipiliin mo pala na wag maligtas than Mar Santiago. Shoutout din kay Aliyah Jin Sawayan, nag-debate ang parehong mali. Shoutout din mga kapatid dito kay Rodel Pindatuan Digan, explanation abiding in Christ, the passage emphasizes the importance of remaining in connection of Jesus Christ, which is described as abiding or remaining in Him. Mahaba yung comment niya. Shoutout kay Morik Pilapil, guni-guni mo lang yung osas. Shoutout din kay Grace Barrios, hell no, tama sabi ni Bro Denmar, once saved not always saved. Shoutout din kay Erwin De La Cruz. Sabi niya dito ay, Denmar, kung gusto mo ng part 2 ma-debate dito sa OSAS, just let me know. Shoutout din kay John Reyes, 2 Peter 2 verse 20-22. Sa inyo na lang. Shoutout din kay Jeff Real Condrelon, speaking of language, speaking of salvation, lahat naman tayo may kalayaan pumili. Kung piliin mo ang wag maligtas, nasa sayo yan, pero impyerno ang pupuntahan mo. Pero kung pipiliin mo ang maligtas, langit ang puntahan mo. Shoutout din kay Fernan Abalos, basta ang katotohanan ang ating ipangaral, Bro Dan Mars. Hindi kailanman matatalo ng kasamaan. Ito, God bless everyone. Shoutout din kay Robin Nankilada, ang mag-asawang Safira. Okay. Sana ba yun? Safira at Anyas, hindi lang sila binitawan ng Holy Spirit, pinatay pa. Shoutout din kay Renke Kuta, anong kontrol at anong Diyos ang nagkontrol? Shoutout din kay Jojo Quarot, pwedeng manakaw ang kaligtasan kung di ka manatili or magpatuloy. Shoutout din kay Noriel Gabasa, yes, yung glorification. Nehemiah, bugbog ang Sabadista. Shoutout din kay okay. So tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Dito tayo sa ating rebuttal ng ating affirmative brother o pastor Jeramil. Your time start now. Okay. Magandang gabi mga kaibigan. Sa mga nagko-comment diyan, iwan ko lang kung nag-gets nyo doon yung paano na trap eh. Kasi yung topic namin is usas. Once saved, always saved. It's biblical. Hindi sinabi dito na once saved, always saved based sa unawa namin o based sa unawa ng SDA. Yung kabuuhan ng once saved, always saved. Kaya ito, Sharo, hindi nyo to napansin kanina. Tinanong ko siya, ikaw Bro Dinmar, naniniwala ka na ikaw ay ligtas niya? Na, sabi niya, yes. Paano ba ikaw na ligtas na ay manatiling ligtas magpakailanman? Sabi niya, manatili. 'Di ba? Sabi niya manatili, huwag bibitaw. 'Di ba? Para manatili siyang ligtas magpakailanman. 'Yun ang sabi niya. So pwedeng hindi mawala talaga yung kaligtasan ayon kay Bro Dinmar pag manatili. Tapos tinanong ko siya, yung sinabi mo na hindi mawala ang kaligtasan pag manatili, biblical ba yan? Sabi niya, yes. So, walang nakahalata sa inyo, no? Kasi nga, pag sinabing usas, once saved, always saved.
So may paraan pala si Bro Didmar para hindi mawala yung kaligtasan eh. 'Di ba? Siya ay ligtas na at manatiling ligtas magpakailanman sa pamamagitan ng pananatili. So, ano 'yon? Tapos tinanong ko siya, biblical ba 'yon? Sabi niya, yes, biblical. So, anong tinutulan niya doon? Usas is biblical nga. Kasi once saved, always saved, based sa unawa niya. Pwede palang hindi maiwala yung kaligtasan. Biblical ba yun? So, ang problema lang doon kay Bro Dinmar, yung pwedeng hindi mawala yung kaligtasan based sa kung manatili siya. Doon lang nagka-problema. Ganito yung mga kaibigan. Ako nahalata ko na to si Bro Dinmar eh. Every debate niya, iba-iba yung stand niya. Ngayon naman, hindi siya siguradong ligtas, may proseso yung kaligtasan. Alam mo, tingnan mo ha, tinanong ko siya kanina, kung mamatay ka ngayon Bro Dinmar, kasi hindi pa kumpleto yung kaligtasan, proseso pa lang, maliligtas ka ba? Sabi niya, di ko alam. Ang Diyos ang nakakaalam. Yun. Paano mo i-refute yung salvation kung hindi mo alam yan, Bro Dinmar? Hindi mo pala alam. Pag sinabing salvation by grace, may gumawa na para tayo maligtas. Yun ay si Jesus Christ na matay doon sa cross para sa atin. Ang kaligtasan na yun ay biyaya. Kung hindi mo alam na ligtas ka, ibig sabihin wala kang tiwala doon sa ginawa ni Christ. Kaya nga, ang iniisip mo na pwedeng mawala yung kaligtasan kasi ikaw sasabihin mo, may free will ako. Napaka-stupidong klase mga tao ito, ano? Binigyan na ng kaligtasan, nag-iisip pa ng umalis. Di ba? So, mga kaibigan, yung usas niya, pwede siyang usas, pero sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi mawala eh. Once saved, ligtas, manatiling ligtas na hindi mawala yung kaligtasan, always saved. Tinanong ko siya, biblical ba yan? Biblical. Hindi, usas din pala. Usas din. Ang problema lang sa pagkausas niya, nakadepende sa kanya. Narinig ko yan sa mga ibang SDA, sabi nila, usas din kaming mga SDA. Pero, nakadepende doon sa paghawak namin. Ngayon, usas din pala si Bro Dinmar. Hindi pala siya tutol. Biblical pa nga Pero yung pagkausas niya, uulitin ko, nakadepende doon sa hawak niya. Bakit kami? Ano pa lang yung usas namin? Ang usas namin, nakadepende sa paghawak ng Diyos. Mga kaibigan, at mga nakikinig ngayon, lalo na dyan sa mga comment section, bakit mawala yung kaligtasan nyo? Kasi nakadepende sa inyo. Ano bang klaseng gawa niya? Yung abiding will nyo, yung free will nyo, kaya bang tumbasan ang kagustuhan ng Diyos na maligtas kayo magpakailanman? Usas si Dinmar. Once saved, sabi niya, ligtas. Tapos, maligtas siya sa pamamagitan ng pananatili magpakailanman. Always saved yun. Kaya tinanong ko, biblical ba yun? Sabi niya, biblical. Tapos ang laban. Ganun ang debate, Bro Dinmar. Alam ko matagal ka na sa debate, pero hindi mo napansin yun, ano? Hindi mo napansin yun kanina. Usas ka, biblical nga Sagot mo kanina, biblical yun. So ganito. Sabi nila, hindi ba ang Diyos ang may hawak sa atin? Hindi ba totoo yun? Ang sabi dito sa Biblia, John chapter 1, sanila kukunin ko muna yung mga sanilang. Ito, maganda itong mga kuwan ko Sabi sa John chapter 10, 28 and 29, I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. Ngayon, sino pala ang may hawak? Hindi ang Diyos. Sino pala ang may hawak? Ikaw? Yang free will mo? Kung free will ang basihan mo, Bro Dinmar, ay naku, hindi yan biyaya yung kaligtasan na nakamtan mo.
Kasi ang grace nga, nakadepende yun sa Diyos. Alam niya na hindi mo kaya. Bro Dinmar, mag-isip ka nga. Mamaya matulog ka, isipin mo, kaya ko bang maligtas? Yung proseso ng kaligtasan, kaya ko ba? Mag-isip ka. Ginawa na ni Jesus Christ doon sa cross ang kaligtasan kasi alam niya na hindi mo kaya. Yung proseso mo kasi, ang problema sa'yo, hindi ka pa pala ligtas kasi may proseso pa. So ngayon, kampi ka pala doon kay Leonard. Shout out kay Leonard. Leonard. Kampi to kay Leonard. Hindi doon kay Westlake. Si Dinmar, hindi niya masabi na ligtas siya. Kasi proseso pa yung kaligtasan. Ano ba yan? Bro Dinmar, litong-lito ka sa doktrina mo, padoktrina ka sa akin. Tuturuan kita. Basic soteriology, yan. Nag-aral ka ba ng theology? Pareho tayo. May background tayo sa theology. Maganda yung debate natin. Pero ang problema sa'yo, kailangan mo magsinungaling doon sa stand nyo. Sabi ni Westlake, sure siya naligtas, pero ikaw hindi. Kasi nakaproseso pa. Nako. Ang problema. Kapag ganitong debate, hindi kailangan magsinungaling para makalusot. Hindi kailangan ganon. Sa debate kasi, dapat honest ka sa stand nyo. Ako never akong nakipagplastikan dito sa debate. Magsinungaling lang para mabutasan yung argument ng kalaban. Hindi. Ang purpose ng debate ay ito, para ma-share ko yung gospel that Jesus Christ died for you. Namatay siya para sa ating kasalanan. Ang kaligtasan ay tapos na niyang ginawa doon sa cross. Makamtan mo yun sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasan na yun ay may assurance, may security. Security na hindi kanya bibitawan magpakailanman. Dahil nga ang kaligtasan ay biyaya. Yan ang commitment ng Diyos sa iyo. Nung naligtas ka, may commitment ang Diyos sa iyo. Ang commitment niya, hindi kita bibitawan, Dinmar. Ang problema sa iyo, paano kanya hawakan, Bro Dinmar? Hindi ka pa ligtas. Kasi hindi pa kumpleto yung proseso. Okay? Yan ang problema. Bro, Dinmar, talo ka na dito sa debate Pasensya ha. Umamin ka ng usas biblical. Pero yung usas mo, yung hindi mawala, hindi ka bumitaw. So, ganun pa rin. Always save yun kung hindi ka bumitaw. Always save yun. Yun ang version mo. Usas pa rin yun. Biblical nga, sabi mo Ang pagkaibahan lang natin, ganito. Yung usas ko, hindi nakadepende sa akin. Nakadepende yun sa Diyos. Sa may hawak sa akin ng kaligtasan. Kaya dito mga isday, yung mga nagko-comment dito, sino ba sa inyo? Sino ba sa inyo dito ang lalaban pa sa usas? Lito kayo May sinabi na sure sa kaligtasan, pero si Dinmar hindi sure. Kailangan niya pang ang sabi dito, kailangan niyo pang makumpleto yung proseso. Narinig niyo yun kanina? Sabi niya kahit raw si Paul hindi sinabi na ligtas siya. Ay nako. Hindi niya sinabi raw na ligtas siya. Ang dami sitas na nagsabi. 1 Corinthians chapter 1:18. Ephesians chapter 2:8 and 9. Okay. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating affirmative at dako tayo sa second cross ng ating negative. Brother Denmar ng SDA, 7 minutes para sa'yo, bro. Your time start now. Okay. Wait lang, may babasahin lang ako, no? So 2 Corinthians chapter 1 verse 10, siya na sa amin ay nagligtas sa gayong malaking kamatayan at nagliligtas sa naming inaasahan na siya namang magliligtas pa sa amin. 2 Corinthians chapter 1 verse 10 yan ha. Binigay ko ng talata. Anong? Yung ligtas ba, ililigtas pa, at maliligtas ba? Yun ba ay proseso? Yes or no? Hindi. Hindi yan proseso sa kaligtasan ang tinutukoy dyan. Ang kaligtasan ay tapos na ginawa ni Jesus Christ. Jesus Christ died once and for all. Yung sitas na ginamit mo, yun ay experience ni Paul dito sa mundo na kapag may mga... Next question. Okay. Next question.
Sa John chapter 15, ang sabi ni Jesus, ako ang puno, kayo ang sanga. Ang hindi nagbubunga, aalisin ng Ama. Sa madaling salita, tinatanggap mo na may nakakabit kay Jesus na aalisin at mapapasa apoy. Yes or no? No, hindi ko tanggap yun. Kasi mali yung unawa mo. That is a hypothetical statement. Ang ginamit dyan to express na kapag ang tao ay hiwalay sa Diyos, ay wala siyang magagawa. Ibig sabihin yan, hypothetical statement, kahit hindi pa man mangyari, ito yung mangyayari sa inyo kapag hiwalay kayo. That is not talking about salvation. Next question. That is talking about fruitfulness Next of question, being a believer. Yun ang... Okay, next question. Next question. Sabi dito, kung kayo'y manatili sa akin, ibig sabihin, may free will na hindi manatili kay Kristo? Yes or no? May free will nga, pero hypothetical statement yan dyan. Kasi ang kaligtasan, kapag sinabi kasing kaligtasan, walang nahiwalay dyan. Yang argument mo, kung kinukontra mo yung ibang statement ng Diyos. Ganito yan. Ang statement kasi dyan is believer, ang pinag-uusapan dyan is about fruit, hindi sa... Okay, next question. No, hindi ko tinatanong yung tungkol sa bunga. Ang tinatanong ko, yung sinabing kung kayo'y manatili sa akin, yung salitang yun ba ay may kondisyon o wala? Merong kondisyon nga. Kasi nga, dito sa atin, may Christian living tayo. Pero bro, Dinmar, hindi yan patungkol sa kaligtasan. Kahit magpalakpak ka pa ng 100 beses yan, hindi ka makascore. Kasi hindi yan patungkol sa kaligtasan. Yung free will mo, normal yun, may free will ang tao for in Christian living. In Christian living. Next question. Sabi mo. Next question. Next question. Sabi mo, sa John chapter 15, walang kinalaman sa kaligtasan. Yun bang sanga na nakakabit na kay Kristo? Nakakabit na kay Kristo, yun ba ay ligtas na? Yes or no? Yes, ligtas yan sila dyan lahat. Pero ang pinatutukunan objection. Time stop. Objection natin. Objection. Categorical question. Ang tanong ko, sabi mo, ang John 15, walang connection sa kaligtasan. Wait lang, may tatanong ako eh. Sige lang, objection naman to. Asan mo, John 15, walang connection. Pakiulit bro kasi nag-lag yung isang word niya, hindi ma sige, papaulit nga yung tanong bro, yung sa categorical. Ito nga, no? Ang sabi mo kanina, walang kinalaman sa kaligtasan, no? Ang John 15 na binabasa ko, no, dito sa Bible. Okay. Yun bang nakakabit kay Jesus? Nakakabit na kay Jesus, Yun ba ay mga ligtas na? Yes or no? Yes or no? Sinagot ko na nga eh. Yes, lahat sila dyan ay ligtas na ang tinutukoy, but walang sinabi dyan na ang hiwalay dyan ay mawala yung kaligtasan nyo kasi hindi yan tumutukoy sa kaligtasan dyan. Tumutukoy yan sa buhay ng isang ligtas, hindi para maligtas. Doon ka na nalilito. Next question. Okay, next question. Okay. Ngayon, ito yung tanong ko. Sabi dyan, okay. Kung kayo'y hiwalay sa akin, sabi dyan, kung kayo'y hiwalay sa akin, itatapong kayo sa apoy. No? Yung hiwalay ba kay Kristo, ligtas ba o hindi? Ligtas. Kasi nga, ang sabi dyan, believer yan. Yung pagkahiwalay nila dyan, that is connection, yung spiritualidad nila, hindi yan sa kaligtasan. Yan ay tumutukoy doon sa disiplina, kasi ang context kasi dyan, hindi yan tumutukoy sa kaligtasan, na nawala yung kaligtasan nila, hindi ganun. That is the relationship doon, in spirit. Ulitin ko yung tanong. Yung hiwalay kay Kristo, ligtas ba o hindi? Sa context na sa John 15, ligtas pa rin yan sila kasi hindi yan patungkol sa kaligtasan na nawala.
Kaya nga ang sabi ko sa iyo, yung hiwalay diyan is connection nila doon spiritually. Hindi yan sa kaligtasan. Hindi ka makascore diyan. Namnamin mo kasi yung sagot Next question. ko. Next question. Next question. Okay. Sa madaling salita, may free will pa rin, no? May free will pa rin kasi ang sabi doon sa Hebrews 10, no? Ang sabi sa Hebrews 10, katakatakot ang mahulog sa kamay ng Diyos, kasi ginamit ko John 28. Sabi mo walang mahuhulog. Sa Hebrews chapter 10, agree ka may mahuhulog na sa kamay ng Diyos? Yes or no? May mahuhulog na doon sa dati ng hulog. Kasi nga sa John, nasabi diyan, tingnan mo sa verse sa John. 'Di ba? You are passed from death to life. You are already condemned. Ibig sabihin yan, hulog ka na. Already condemned ka na eh. Pero yung may kaligtasan na, hindi na yun mahuhulog. Kahit anong free will mo dyan, bro. Kasi ang Diyos ang may hawak, hindi ka na mahuhulog dyan. Okay. So hindi ko magagamit yung free will ko. Hindi ko magagamit yung free will ko pag ligtas na ako. Yes or no? Magagamit mo in Christian living. Pero sa kaligtasan, hindi mo pwedeng kontrolin ang Diyos. Kaya nga unawain mo yung sagot ko eh. Pag kaligtasan, ang Diyos ang nag-secure ng kaligtasan mo kasi hindi mo yan kaya. Yung free will mo, magamit mo yan in sanctification. Walang kinalaman yan sa kaligtasan mo. Ayusin mo yung tanong mo para maka-score ka. Next question. Time na. Ayan, may isa pa ako tanong. Okay, so dyan nagtatapos ang second cross ng ating negative sa affirmative. So dako din tayo sa kanyang rebuttal. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. At shoutout dyan kay Brother Noriel Gabasa. Harap-harapan na kayong niloloko ng osas nyo. Shoutout din kay John Balyaganas. Tumatawa pa siya, akala niya tama yung unawa niya. Kawawa ka naman, Brother Denmar. Sabi ni Carl Rebatuza, mali ang tanong, hindi maliligtas ba ako, kundi ligtas ba talaga ako? Shoutout din kay Ruben Ankilada, kaya tama si Leonard, kailangan may gawin ka sa parte mo para manatili ka sa kaligtasan. Shoutout din kay Grace Barrios, ang tindi ng pagkabangag ng mga osas. Paano ka kalikutin salita ng Diyos? Shoutout din kay Noriel Cool Gabasa, Marcos 8:38 daw sabi niya. At dito kay Erwin de la Cruz, may bago na tayong SDA Debater Slayer. Mabuhay ka Pastor Jeramil Amlon. Shoutout din kay Fernan Abalos, ipagpatuloy mo lang Bro Denmar. Shoutout din mga kapatid kay Rodolfo Caballero, physical salvation yan, 2 Corinthians 1 verse 10. At shoutout din kay Elmer Chavez, well said Bro Jeramil, congrats, osas is biblical and true. So dako tayo mga kapatid sa ating rebuttal ng negative. Brother Denmar Santiago ng SDA, your time start now. Okay, ayan. Dito na siya nagkawid ng windang. Sabi ka ni Ali Javier, nagkawid ng windang. No? Ayan. Nalugaw na, no? Kaya, ang sabi dito maliwanag. No? Sabi niya, yung John 15, walang na yun sa kaligtasan. Nung tinanong ko, yung bang mga sanga na nakakabit kay Kristo ligtas na? Sabi niya, yes. Hindi binabawi mo, laban o bawi? Laban o bawi? O bawi, laban? Kakanta na lang ako. No? Yeah? Kaya sabi diyan, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. No? Ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga, inaalis niya. No, tingnan mo, maliwanag. Nakakabit na sa kanya, aalisin pa. No? Kaya may kondisyon eh. No? Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Sino kausap niya? Apostol. Ligtas na to eh. Bakit si Pedro tumalikod? Ay nako, paliwanag mo nga sa akin, si Judas ba naligtas? Kaya dito, ang nananatili sa akin, yes, biblical yon. One saved, forever following. No? Hindi one saved,
Once saved, tamad ka na. Hindi ka nagagawa. Wala kang gagawin. Maliwanag yung sagot mo kanina. After mong maligtas, Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, may gagawin ka. O, di ba? Eh di sabi mo kanina, no human works contribution. Eh paano yan? Kontra-kontra ka dito. Oh? Oh. Kaya sabi ni parang Jumong magagalitan kita dito. No? Oh, yan ha. Nasabi dito, kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kung, ano ba yung kung? Kondisyonal. Tinanong ko siya, ang sabi dito, kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, verse 6, kondisyonal ba? Yes, kondisyonal. Tapos ang debate. No? Tapos ang debate. No? Kaya, kondisyonal ang kaligtasan. Ang kaligtasan hindi nawawala. Ang tao ang nawawala. Ha, Pastor Jeremy? Ang tao ang nawawala. Oh, saan natin mababasa? Ikalawang Tesalonika, no? Ikalawang Tesalonika 1:7. So, ganito babasahin natin ha. Oh, Ikalawang Tesalonika 1:7. Ganito sabi. No? 1:7 ba yan? Ang sabi doon sa talata, teka, napin ko ha. Ang sabi doon, hindi ang Diyos ang itinatakwil, kundi ang tao ang itinatakwil. Sabi doon sa talata, ano ba yun? Unang Tesalonika ba yun? O mamaya hanapin ko ha. Masa yun, no? So, yung talatang iyon, maliwanag mga kapatid na nagpapatunay po na ang tao ang nagtatakwil sa Espiritu Santo, no? Yan po maliwanag no kahit dito sa Acts 7:51, no? Ang sabi ng Diyos, no? Ano sabi ng Diyos? You always resist the Holy Spirit. May resistance pala. Paano kung ayaw ko? May magagawa ang Diyos? Wala. No? Hebrews 10:29, ano sabi ng Hebrews 10:29? No? You insulted the Spirit of grace. Tinanggihan daw yung grace. No? 2 Peter chapter 2 verse 1. Ang sabi, no, there were false prophets among the people. Galing kay Bro Albert yan. Yan pala, yung mga ligtas, no? Sa loob ng mga ligtas, ano sabi? May false prophet. Denying the sovereign Lord who brought them. Tingnan mo ito mga false prophet, binili ng dugo ni Jesus. Kaya hindi limited atonement Yung mga Calvinist, yung osas ninyo na nakakabit sa tulip, kanina sabi niya, pinili kayo na Diyos. Unconditional election yon. Out of topic yon. Kita mo? Kaya sabi dito, Luke 7:30, but the Pharisees and the experts in the law rejected God's purpose. Nire-reject pala ang purpose ng Diyos. Pwede palang i-resist. Ano pa? 2 Corinthians chapter 6 verse 1, as God co-workers, we urge you not to receive God's grace in vain. Ang liwanag, no? May mga tumatanggap pala nang walang kabuluhan. Kaya sabi ni Apostol Pablo, hinihikayat ko kayo. Bakit yung hikayatin yung hindi nagpapaloko? Galatians 5:4, you are trying to be justified by the law who have been alienated from Christ. You have fallen away from grace. You refuse to come to me to have life. John 5:40. Ito yung mga talata na pwedeng tanggihan ang biyaya. Pwedeng tanggihan ang Diyos. Pwedeng tanggihan ang kaligtasan kahit ligtas ka na. Tanggihan mong hindi manatili. Kaya nga may kondisyon kung manatili kayo sa akin. Maliwanag, kondisyonal. Tapos na debate kanina. Ano sabi ni Leonard? Dinala mo si Leonard? Idadalhin ko na rin si Leonard. Ano sabi ni Leonard?
What? So, hindi ko managaya, pero ganun pa rin. Kasi isipin mo, yung hiwalay kay Kristo, ligtas daw. Ano sabi nung talata? John chapter 15. Oh, balikan natin. John chapter 15, no? Eto ha. Yung hiwalay ba kay Kristo, ligtas pa rin, no? Ang sabi diyan, kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, siya'y itatapong katulad ng sanga at matutuyo. Sila'y titipunin at ihahagis sa apoy at masusunog. Ligtas ba? Hindi. Ngek. O, hindi ligtas, di ba? Pupuntang impyerno. Tama? Puntang impyerno, di ba? O, kaya wag mo kong paandar ang ganyan, no? Eka. Kaya ho, mga kapatid, no? Eto, pansinin po ninyo ito. No? Hindi niya niribat yung mga warning kasi hindi niya kaya yun eh, yung mga warning. No? Yung mga warning na ibinigay. Kita po ninyo ito, no? According sa mentor nila ni Erwin de la Cruz, no? According sa mentor ni Erwin de la Cruz na si Ronald Dobidos, ganito sabi ni Ronald Dobidos, no? Ito. Pansinin po ninyo. Ito ha. Teka. Ano ko? Okay. Wait lang ha. Okay. Ito sabi ni Ronald Dobidos. Ito, nakikita nyo ba? Ito sabi ni Ronald Dobidos. Basahin natin yung dokumento. Galing to sa Back to the Scripture. No? Back to the Scriptures today. Is one saved, always saved? True. Yan. Ano sabi ni Dobidos? Don't be deceived. According to Scripture, it is possible to what? To fall away. Ayan o. Ano po natin? I-zoom po natin ha. Zoom natin, zoom. Ayan o. To wander away. To lose your saltiness. To stop believing and fall away. Turn away. Turn back. Have your faith shipwrecked. No? Leave the straight way. Go astray, turn away, depart from the faith, acquire a sinful and unbelieving heart, fall away to the point, turn away from Him, not remain faithful. No? Ano pa sabi diyan? To be carried away from the error of lawlessness of men, be carried away of all kinds of strange teaching. No? Prepared by Ronald B. Obidos. Ayan kasama pati talata. Ano pa sabi ni Obidos? No? Sabi ni Obidos, Ronald Obidos, biblical ba ang osas? Ang sabi niya, nang uuto lang ako. So ito pa lang si Erwin de la Cruz, na uto ni Obidos. Kaya anong sabi? Anong sabi doon sa mga taga-Galatians na mga Christians? No, ang sabi doon sa Galatians, bewitched, foolish Galatians, who do not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ hath been evidently set forth crucified among you. Kita mo naman, di ba? Bewitched. No? Kaya, dito po sa aming fundamental beliefs, maliwanag, no? Ay, naku, sayang. Okay. So dyan nagtatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating negative. Dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong. Set ko lang yung time. Brother o Pastor Jeramil, 7 minutes. Your time start now. Kaya unang tanong bro Dinmar, ligtas ka na ba o hindi pa? Yes, ligtas na ako at pipiliin kong maligtas or hindi ko pipiliing maligtas. Okay, dahil may free will ako, hindi ako ginawang robot ng Diyos. Next question. So dahil ligtas ka na, anong kaligtasan ang nakamtan mo? Eternal o temporary? Okay, conditional. Okay. Objection. Dito. Time stop objection. Affirmative, Okay. ano yan? Okay. Ang linaw ng tanong. Sabi niya, ligtas na siya. Ang tanong ko,
ang kaligtasan na nakamtan mo, eternal o conditional? Dalawa lang ang pagpipilian. Okay, so eternal or conditional. Okay, Brother counter. Counter objection, bro. Counter. Narinig niyo pong aking sinabi kanina. Ang pagpipilian niya, eternal o conditional. Ano po sagot ko kanina? Conditional. Okay, so proceed lang, Bro Denmar, 20 seconds. So, Okay. Conditional. Wait lang, may 20 seconds ako. Conditional. Bakit? Ano sabi? For whosoever believes in Him. Kung sino mang sumampalataya. Hindi sinabi, basta sumampalataya ka ha. Ang sabi, kung sino question. mang sumampalataya. nung sumampalataya ka, Bro Denmar, ano ang nakamtan mo based sa sinabi mong sitas? Conditional security. Bakit? Bakit? Kasi may free will ako. Yung Diyos kasi ng OSAS, mind controlling, ginagawang robot ang tao na isang moral agent na may free will. Uulitin ko, Bro Denmar, kasi ayaw mo kanina sa papiliin kita, yung kaligtasan na nakamtan mo, eternal o temporary, sabi mo, conditional. Kaya uulitin ko ang tanong, nung sumampalataya ka, ano ba ang binigay ng Diyos sa iyo na kaligtasan? Eternal o conditional? Okay, conditional, no? Conditional yung pagiging eternal. Bakit? Kasi mayroon akong free will eh. Pwede kong piliin wag ako mag-remain. Kasi sabi ko sa talata, kung mananatili kayo sa akin. Kaya hanggang mamaya, hindi mo matitibag itong John 15. So, ibig sabihin, Bro Denmar, ikaw ngayon ay may kaligtasan na eternal. Yes or no? 10 seconds, paborito ni Erwin. Proceed. Ito. 10 seconds ha. Conditional po ang eternal life. No, may condition po eh. Ano sabi? Kung ang sino mang manatili sa akin, yung mananatili lang. Okay, Bro Denmar. Ganito. Ikaw ba ay saved by grace? Yes or no? Yes, I am saved by grace, pero may free will ako. Sabi nga, kung manatili kayo sa akin, kung ayaw ko, may magagawa ang Diyos? Wala. Kasi hindi tayo robot, moral agent tayo. Therefore, may free will. The next question. Nung na-save by grace ka, Bro Denmar, ang nakamtan mo na kaligtasan ay yung gift ng Diyos? Yes or no? Pakiulit, Mr. Moderator, hindi ko narinig yung ulit. Okay, paulit muna, Brother Jeremy. Ito, sabi mo kanina, naka-time stop man, Bro. Sabi mo, you are saved by grace. Agree ka doon. Kaya ang next question ko ito, nung na-save by grace ka, ang kaligtasan ba na yun na nakamtan mo ay gift from God? Yes or no? Gift from God. Yes, gift from God. So faith is non-meritorious, pero may free will ako na hindi sumampalataya. Kaya sabi sa talata, John 3:16, for whosoever believes in Him, kung ang sino man, kung, ano ba yung kung? Conditional. Okay, next question. Sabi mo, you are saved by grace at ang nakamtan mo na kaligtasan ay gift of God. So, ibig sabihin, bro, agree ka ba na ang nakamtan mo na gift ay eternal life? Yes or no? Okay, yes. Eternal life na may kondisyon. Kung ang sino mang sumampalataya, kung ayaw ko sumampalataya, pag may problema ako, sinisisi ko ang Diyos. Ano bro, sumampalataya ka na ba kay Kristo? Yes or no? Minsan hindi. Kasi pag may problema ako, sinisisi ko ang Diyos. Next question. Okay. So, Bro Denmar, ulitin ko dahil usas yung topic natin, once saved, always saved. Ngayon, paano ka ba manatiling ligtas magpakailanman at hindi mawala yung kaligtasan mo? Paano? Kung susundin mo ang kondisyon.
Ang kondisyon, kung mananatili kayo sa akin. Oh? Eh kung hindi manatili, ligwak. Ba? Oh, next question. Yan sinasabi mo ngayon, biblical ba yan? Yes or no? John chapter 15. Next question. Okay. Okay. Next question. Dahil ikaw bro, Dinmar, hindi mo masagot kanina na ang kaligtasan mo na nakamtan ay kung eternal ba o temporal. Ngayon, lilinawin ko. Ikaw ba bro, Dinmar, doon sa tanong ko na hindi mo masagot, kaya mo na bang linawin ngayon na ang kaligtasan mo na nakamtan ay eternal? Yes or no? Yes, kaya kong linawin. No? Eternal life, pero temporary at conditional dahil may free will. Kung manatili kayo sa akin, kung hindi manatili, ligwak. Ha? Hindi maliligtas. Ganun po yun, may free will. Ang tao, moral agent, meron siyang free will. Kalayaan niyang mamili, Romans chapter 6 verse 16. Okay. Final question at uulitin ko yung tanong ko nung una na hindi mo diretsahang nasagot. Uulitin ko ito. Nung naligtas ka bro Dinmar, anong nakamtan mo na kaligtasan? Eternal o temporary? Yes. Ano? 10 seconds. Paborito ni Erwin. Conditional. Dahil may free will. No? May free will ako eh. Moral agent ako. Binigyan ako ng Diyos ng free will. Ano ba? Next question. Ano ba talaga bro Dinmar? Hindi mo talaga masabi na ang kaligtasan na nakamtan mo ay eternal life? Hindi mo talaga masabi? Yes or no? Hindi ko masabi. Yes. In a sense, na meron kang tinatago sa question. That is fallacy. No? Ang aking stand po, no, conditional. May condition ang eternal life. Pag sabi mong eternal, may kondisyon. Ano kondisyon? Time. Kung 7 minutes mananatili. time. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang ating second stage ng debate at ako tayo sa final conclusion. Mauna dito si Brother Denmar Santiago, no? Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Morik Pilaper, sabi niya, ligwak si Amlon. Congrats Denmar. Shoutout kay Rodolfo Caballero. Denmar, kaya nga may osas kasi ang totoong naligtas, hindi yan mag-aabandon sa kaligtasan. Kaligtasang natanggap niya sa Diyos. Shoutout din kay Rinaldo Rumo. Natawa ko doon sa sagot ng naligwak. Ligwak, ganun, Pastor Amlon. Shoutout kay Basel Polero. Bakit kaya hindi maunawaan na may free will ang tao? Shoutout din kay Noriel Col Gabasa. Ang osas talaga hindi biblikal. Jun Villaganas. Walang sinabi sa John 3:16 Denmar na whosoever believe in him will not perish but have conditional eternal life. Shoutout din kay Jeff Frill. Kaya pala against sa osas ang mga SDA kasi hindi pa pala nananampalataya at Diyos pa ang sinisisi. Shoutout din kay Ege Boy. Hahaha, wala ng mga anti-osas, patay lahat. At shoutout din kay Mario Amlon. Eternal life pala. Shoutout din kay Nicholas Victoria. Paano naligtas si Denmar? Alam ko sa aral nila, maliligtas lang sila at magkakaroon ng eternal life pag nasunod ang 10 utos. So dako tayo mga kapatid sa final conclusion at mauna dito si Brother Denmar Santiago bilang negatibo sa topic na patutunayan na ang doktrinang once save always save ay biblical. Bilang negatibo, your time start now bro. Okay, ayan. So maraming pong salamat at pagandang gabi sa atin lahat mga kapatid, mga kaibigan. Purihin natin ang ating napakabuting Panginoon. No? Na siya nagbigay sa atin ng kalayaang mamili. Ano? Binigyan tayo ng kalayaang mamili. Kaya naman po, no? Doon sa Deuteronomy chapter 30, verse 19. Ano sabi sa Deuteronomy chapter 30, verse 19? No? Binibigyan ko kayo ng kalayaang mamili ngayong araw na ito. Sumpa, pagpapala, buhay o kamatayan. Kaya, sabi ng Diyos, ang advice niya, piliin mo ang buhay. Paano kung ayaw ko?
Kaya po dito, mga kapatid at mga kaibigan, mapapansin po ninyo, no? Wait lang, may babasahin lang po ako, no? Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, no? Dito po sa Roma, basahin po natin sa talatang 6, 16, ganito ang ating mababasa. Hindi ba ninyo nalalaman na kanino ninyo inihahandog ang inyong sarili bilang alipin sa pagsunod? Ayan, sa pagsunod. Mga alipin sa pagsunod, kayo'y mga alipin niya sa inyong sinusunod, maging ng kasalanan at ng kamatayan o pagsunod sa pagiging matuwid. No? Ayan. So, mga kapatid, mga kaibigan, no? So, may pagpili pala sa susundin. Sa Roma sa 6:16, no? Ang kaligtasan po ay pagpili sa kung sino ang ating susundin o kanino tayo magpapaalipin. No? Yan ba ay sa Diyos o kay Satanas? This is a great controversy, mga kapatid. No, between Jesus and Satan, no? Sino ang pipiliin natin, mga kapatid, no? So, tandaan natin itong kausap natin, si Brother Jeremiel, naniniwala din ito sa immortality of the soul. Paano niya sasabihin kailangan niya ang eternal life, no? Kung immortal na pala siya? O di ba? O ngayon, kaya ang mga Adventist naniniwala na ang kaluluwa ng isang tao namamatay pagkatapos niyang pumanaw. Yun po ang sagot na sana natin kanina kay Brother Jeremiel, yun nga lang, ginawa na lang natin comedy kasi out of topic ngayon. No? Kaya tayo'y maliligtas kung tayo'y nakapanatili kay Jesus. Kung, sabi ni Brother Jeremiel, kondisyon. Kung mananatili. Kung hindi, ligwak. No? Hindi niya po pinansin yung ating mga talatang ibinigay. At yung mga poste, yung ating mga main arguments na ating ibinigay. Sa madaling salita, wala pong natutulan ang affirmative sa gabing ito. Bagkos pinatunayan niya, ang Diyos ng Calvinist, ang Diyos ng Osas, ay mind-controlling God. Kinokontrol ang tao na moral agent na dapat ay may free will, ngayon wala na. No? Dahil hindi na pala pwedeng tumalikod, hindi na pala pwedeng sumuway, hindi na pala pwedeng humiwalay. So yung humiwalay pala kay Kristo, ligtas pa rin para kay Pastor Jeremiel. Nakakalungkot. So pag hiwalay pala kay Kristo, ligtas pa rin. Paano ka naligtas nun? Kaya po dito, talo talaga. Sad to say, talo po talaga. Sa lahat po ng osas dyan, ang tanging susi lang para matalo si Erwin de la Cruz, Ronald Obidos, si Balberan, si Jesse Baracheta, si Pastor Alexander, si Pastor Jeremiel, si Rayan Puentes, at lahat ng Baptist, free will. Dahil natin free will. Ayan ang hindi nila kaya. Kasi tatanggalin nila ang free will para makapagsinungaling at makapanlokot, sasabihin niya, ligtas na kayo. Gaya ng ahas. Sabi ng ahas doon sa Garden of Eden, hindi na kayo mamamatay. Yan ho ay doktrina ng serpente. Yang osas na yan, doktrina ni Satanas. Tandaan ho ninyo, doktrina ho yan na ipinasinungaling ni Satanas. Time na? So dyan nagtatapos mga kapatid ang final conclusion ng ating negative. So dako tayo sa ating final conclusion ng ating affirmative. Set ko lang yung time niya. Ayan. 5 minutes bro. Bilang affirmative ng osas ay biblical. Your time start now. Okay, magandang gabi mga kaibigan uli So, ang kaisa-isa sanang parang makascore doon si Denmar ay tungkol doon sa hiwalay kay Kristo. Doon na sinabi ko na ligtas pa rin. Hindi nyo kasi
pinapakinggan yung sagot ko. Ang sabi ko doon, that is talking about Christian living, hindi doon sa kaligtasan. Spirituality, doon connected sila doon na dapat magbunga sila. Hindi yun patungkol sa hiwalay kay Kristo, hindi naligtas, hindi ganon. Patungkol yun sa buhay ng isang ligtas na. Kasi minsan, suwail yung tao eh. Kaya mahiwalay siya. Yung tapon doon, that is talking about discipline. Hindi yan patungkol sa kaligtasan. Kasi kung kaligtasan yan, kukontra yan sa ibang sitas. Nagbunyi kayo, akala nyo, nakaskor kayo. Hindi ganon. Ngayon, mga kaibigan, unang-una, hindi ko trabaho dito ang mag-present, hindi ko trabaho dito yung gibain yung kwa niya, yung stand niya. Hindi, siya yung trabaho niya yun. Affirmative ako eh. Ngayon, paano siya natalo? Natalo si Dinmar dito. Sabi niya, ligtas siya. At pwedeng manatiling ligtas magpakailanman at hindi mawawala yon sa pamamagitan ng pananatili, huwag humiwalay. So pwedeng hindi mawala yung kaligtasan. Once saved, always saved. Tinanong ko siya, biblical ba yon? O biblical? O, usas is biblical. Yung paksa namin usas is biblical. Ayun, nawinda. Ngayon, ito yung matindi bro. Alam mo yung tagapakinig, ngayon lang ako nakapag-debate sa SDA, ganito kalito. I have a respect for Dinmar kasi matagal na to sa debate eh. Pero sorry to say, bro Dinmar, hindi ka makasagot ng diretso. Tinanong kita, ano ba yung kaligtasan na nakamtan mo? Sabi mo, di ba tinanong kita, eternal o temporary? Sabi mo, 10 seconds. Conditional yan. Sabi niya, kasi makamtan yung kaligtasan kung sasampalataya ako. Kaya tinanong ko siya, kung sasampalataya ka, anong kaligtasan ang makamtan mo? Alam niya yun, na eternal life. Ayaw niyang sagutin kasi butata na eh. Hoy mga SDA, anong nangyari? Ang problema doon, nagsisinungaling. Yan ang sabi ko kanina pa eh. Kapag makipag-debate kayo, be honest. Kasi mahuhuli talaga kayo. Huli kayo dito eh. Ayaw mo masagot. Pag next question ko, di ba doon sa gap? Nung nag-save by grace ka, anong gap ang nakamtan mo? Sabi niya, eternal life yon. Okay, final question. Masasabi mo ba talaga na ang kaligtasan mo na nakamtan ay eternal life? Sagot niyo naman, 10 seconds. Mga kapatid, kayo po ang mag-isip. Di ba? Kaya ako, tawang-tawa talaga ako. Kung ganito ang pakipag-debate ni Bro Dinmar, kung ganyan ka makipag-debate sa usas, malayo pa talaga Bro Dinmar. Sasabihin ko sa iyo yan. Hindi mo magiba yung kaligtasan na meron ako. Yung free will mo, nag-present ka ng sarili mo, free will. Yun na sana yung time maka-score ka sa John 15. Kaso, yung dibang ko doon ay hindi yung patungkol sa kaligtasan. Sana doon mo ako question. Susundan mo ako para maging may sense yung tanong mo sa akin. Hindi pwede sa akin. Kaya ganito yan eh. Ganito yan mga kaibigan. Talagang mawawala ang kaligtasan kapag sarili niyo ang basihan. But thank God, namatay siya sa cross. Thank you Lord Jesus, namatay ka sa cross. Dahil sa iyo may assurance kami sa kaligtasan, may security na yung kaligtasan namin dahil ikaw na yung may hawak sa amin. Sabi pa nung isa kanina sa comment section, katawa-tawa, ang Diyos ang may hawak. Hindi niyo ba nabasa? No one will snatch them out of my hand. Sabi ni Kristo yan. Walang makapaghiwalay sa aking mga kamay. No one can separate us from the love of God. Kaya usas Israel talaga. Huling-huli si God eh. Ang problema kasi sa SD, ito eh. Hindi nila masabi na ito. Kaya nga sabi ko sa inyo, ito si Dinmar, kasama to ni Leonard. Ito yung mga offshot, hindi masabi na ligtas. Shout out kay Westlake. Bro, ito yung kalaban nyo. Hindi sure sa kaligtasan. Hindi sila sure. Kaya mga kaibigan, nako, saan niya nagiba? Okay. Maraming salamat. Okay. So dyan nagtatapos mga kapatid ang debate natin between Gold
versus Isdak mga kapatid sa topic na patutunayan na ang doktrinang once saved always saved ay biblical mga kapatid. So before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat sa ating audience. Unahin natin si Brother Jeramil, bro. Salamat ko muna, bro. Okay, bro. Salamat sa ating moderator, Bro Rasha, sa pag may debate na ganito. At salamat kay Bro Dinmar. So, ganito lang yun. Debate is debate. After that, okay lang. So, maraming salamat din sa ating Panginoong Diyos, no, for giving this time to present the gospel. So, sana pag-aralan ninyo yung grace at gospel para sure na yung kaligtasan natin forever. Maraming salamat. Okay, syempre, Brother Denmar. Salamat, bro. Okay, so pinupuri at tinuluwalhati at pinapasalamatan natin at binabalik natin ang lahat ng parangal sa nag-iisang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. No? So, mga kapatid, marami pong salamat sa inyong suporta. Bagaman hindi ko po mababanggit ang lahat ng inyong mga pangalan, sa iba't iba po mga iglesyang nakapanood ng ating video ito at sa mararating pa ng video ito pag nire-upload sa ating YouTube. No, ganyan din sa ating Facebook na ayon sa Nasusulat Ministry. Mga kapatid, maraming salamat po. Yan man mga comments niyo ay positive o negative, tatanggapin po natin. Yan po. Para po yan sa ating improvement. At maraming salamat din po sa ating moderator, ang aming non-SDA manager, sertipikado at pirmado ni Pastor Chris Bacalares, Brother Rasha Vista, ang pambansang moderator ng Rasha TV at Debaters Convention. No? At again, pinasasalamatan din natin yung mga outsiders nating sources. Unang-una, si Brother Albert Tinkel. No? Yan. Yung mga bakbakan natin sa OSA sa Debaters Convention ay ginamit ko, no? Inalakal ko na. Sasabihin na naman niya, kinahoy ko na naman. Maraming salamat, no? Gayun din sa mga reform natin kasama dyan sa Debaters Convention. It is happy to argue with you, no? Araw-araw po sa Debaters Convention. Na-practice tayo, Pastor Jeramel, no? At ayun, pinapasalamatan natin si Pastor Jeramel. Siya daw ay may respeto sa atin. Yes po, Pastor, marami pong salamat at kayo rin po ay aking nire-respeto. Dito po sa debate, dito lang tayo nagsusuntukan sa argumento. Pero kay kaibigan sa akin, ayan. Hindi tayo magkatalo. Tayo yung magkaibigan at magkapatid kay Kristo. No? At bilang panguli, maraming salamat sa bumubuo ng Advent Biblical International Ministry sa panguna ng aking mentor, Dr. Rocky Tulog. At nung birthday boy, happy birthday, Brother Fernando B. Camacho Jr. Happy birthday para sa itong partner. No? At yun, patuloy niyo pong sampalatayanan ang misteryo ng ating pananampalataya. Sabayan po ba? Si Jesus ay namatay, si Jesus ay muling nabuhay, at si Jesus ay muling babalik sa wakas sa panahon. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, tayo po ay maghanda na si Kristo ay malapit na dumating. So yun po, God bless sa ating lahat mga kapatid. Okay mga kapatid, Rasha TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sponsor at lahat ng laging naniniwala pa din sa atin sa pag-cater ng debate. At special shout out pala, Brother Fernando Camacho, happy birthday again sa iyo, bro. At kung gusto nyong sumali sa ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin or maghamon man sa dalawang ito. Nandito si Brother Jeramil, Pastor, at si Brother Denmar mga kapatid, at pwede nyo kong gamitin as a mediator sa inyong pag-uusap basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran dito sa aking platform mga kapatid at lahat ng kondisyon din ng ating mga debatista. So please subscribe yung ating YouTube channel Rasha TV kung hindi pa kayo nakasubscribe, at lahat ng debate nandun. Kung gusto nyo balik-balikan ang mga iba pang debate, nandun po sa Rasha TV mga kapatid. At sa aking Facebook din, sa mga hindi pa nakafollow, please follow me mga kapatid para lagi kayong nakasubaybay sa mga debate at podcast dito. At mga kapatid, you can share ulit at pwede nyong mag-comment pa dahil titingnan naman ng ating mga debater kung ano yung mga pwede nilang isagot sa inyong mga comment dyan. So maraming salamat. This is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out. Ayun.
Okay. God Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice in